grabe yung line-up kanina, parang kinakalaykay yung puso mo. Di ba? Parang malalaglag na yung puso mo, parang kayo lang dalawa ni Lord, yun nandito, di ba? Parang naisip ko kanina, kaya nakapikit lang ako kasi parang, alam niyo yan, parang hinaharana ko lang si Lord, di ba? Parang kami lang dalawa ni Lord, di ba? Kaya ganun din, ganun din yung maranasan natin palagi, di ba? Nakakatuwa kasi may mga, parang lyrics kanina na nakakapag-minister, di ba? Sa puso. Sinong mag-aakala na pwede nating kantahin yung This is the Day ng Lakewood, di ba? Na hindi na papahip-hop na gano'n, di ba? So, kaya nagpapasalamat tayo kay Lord sa mga nangyayaring bago at parang ngayon lang sa mga buhay natin. And hindi natin alam na ganun pala yung mga lyrics kasi nun, di ba? May mga pagmi-minister sa atin na leave behind what happened yesterday, di ba? Because today, there's a new thing happening, di ba? So, yun ang kiniklaim natin. And, ano nga ba yung sasabihin ko? Yun, kanina yung choir, di ba? Dumadami na naman. And, hindi nyo alam, napakalaking encouragement nyo, especially sa akin, di ba? Kay Lord, tsaka sa bawat isa, na every time na may gana kayong kumanta, di ba? Talaga namang sinisipag kayong umaten sa mga choir practice, very encouragement yan sa atin. And kahapon, na-encourage din ako sa mga macho natin na nag-outreach, di ba? So, sabi ko sa kanila pagkatapos, kamusta? Kaya kasi nag-outreach po kahapon yung mga YA boys. Tapos sabi ko sa kanila, kailangan ba natin ng mga babae? Parang ganun. Kasi hindi, talaga, ang lalaki ni Adrian, tapos ang lalaki ng mga kalalakihan, tapos yung mga bata, di ba? Pero yun nga, nakaka-encourage na nagagawa nila ulit yon. Ang tawag doon yung OOCO. Yan. Ano yon? Out of the calendar outreach. Yan. So, wala sa kalendaryong outreach. Yan. So, may mga ganun lang na parang may mga leading na ganun. Pero syempre, hindi ko alam din kung ano ba yon, ano yung parang impact nun sa kanila, sa mga YA boys. Ano din yung impact nun kay Tita, si Tita Gina, yan. So, si Tita Gina kasi yung nagpa-unlock nung yung sa bahay nila. Then, yun nga, sa mga bata doon, tsaka sa mga adult po natin. And, yun nga kasi ako nga po talaga, for your information, wala na ako talagang gusto ngayon. Yung parang wala na, parang bingi na ako sa ibang mga calling. Gusto ko talaga, habang nabubuhay pa ako, may mga taong makakilala pa kay Lord. Amen? So, parang kunwari, it doesn't matter kung paano niyang gawin yon, kung sino man ang gamitin niya, kung magkano man ang budget na nandyan. Di ba? Ang mahalaga, merong tao na maliligtas. Amen? And yun nga po, nagbigay din kami ng Bible and pray for that Bibles, di ba? Na i-open yun ng mga pinagbigyan. Then kasi may sticker yun ng address natin. Yan, tawagan nila ako pag boring sila, di ba? O kaya naman, yun nga, pumunta sila sa church. Okay, kaya sabi mo sa katabi mo, dapat ganun tayo. Yan, dapat lagi tayo mag-share ng Word of God. Okay, yan. So ngayon naman, sa ating pag-aaralan, mapapansin nyo sa Bible, every time na may ituturo si Lord, meron siyang mga ginagamit, 'di ba? Insekto, hayop, 'di ba? Mga bagay-bagay for us to learn, 'di ba? Something. Ayan, for example, nung gusto ni Solomon na paringgan o kaya naman pangaralan yung mga tamad, ano ang ginamit niya na illustration? Walang iba kundi yung langgam. 'Di ba? Sabi niya doon, 'di ba? Tingnan niyo kayong mga tamad, tingnan niyo yung mga langgam. 'Di ba? Kahit wala silang pinuno, ang sisipag nila. 'Di ba? Lagi silang nagre-ready sa tuwing kailangan, 'di ba? Pag halimbawa, alam naman natin, 'di ba? Nakikita niyo 'yan sa bahay niyo pag may bagyo, anong lumalabas? Ipis. Ayan, bukod doon, mga langgam. 'Di ba? Langgam. Okay, kasi nga parang sabi ni Mama noon, tsaka ng mga matatanda, nag-iimpok daw sila ng mga pagkain. Ayan. So, para pag nagbagyo, ready po sila. Diba? So, yan yung sinasabi ng Bible. Then, nung tungkol naman sa pagwo-worry, diba? Nung nagtuturo si Jesus tungkol sa pagkabalisa, ano naman ang ginagamit niya? Sabi niya, tingnan niyo ang mga ibon at ang mga bulaklak sa parang.
Di ba? Hindi sila nagtatrabaho, hindi sila naghahabi, pero binibigyan sila ng pagkain ng Diyos. Tapos dinadamitan sila, di ba, ng Panginoon. Kaya naman sabi niya, ay dapat huwag tayong mag-alala. Okay? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, learn from the birds. Ayan, di ba? Matuto tayo sa mga langgam at sa mga ibon. Okay? Kaya huwag tayong tamad, di ba? And at the same time, huwag din tayo mag-worry. Pero ngayon, ito ang pag-aaralan natin. Sino ang nakakita na nito sa inyo? Yan. Wow, social. Nakakita na sila. Yan. Ang tawag niya dyan sa English ay geese. Yan. Tapos singular ata ang goose. Yan. Kaya may granny goose, ganyan. Diba? Tapos sa Tagalog, sinearch ko ang ibig sabihin ng geese or goose, gansa. So, gansa siya ang kinalabasan. Kaya ang title ng message natin for today, para maiba naman, di ba? Hayop naman ang gamitin natin. Love Lessons from Geese. Ano ang matututunan natin sa mga gansa when it comes sa pagmamahalan? Yan. So, nalimutan ko yung pangalan kung kanino ko to kinuha, pero pastor din siya. Sabi niya, may na-notice daw siya sa mga gansa. Na-notice niya daw na sa mga gansa, marami daw matututunan ang church. Kaya naman, dapat daw, tinitignan natin, di ba, talaga namang nagbubulay-bulay tayo patungkol sa gansa. Kasi hindi daw sila nag-e-effort, pero yung flocks nila, yung number nila, dumadami. Di ba? Oo, bukod sa nagre-reproduce sila, nagkakaanak sila, pero dumadami sila dun sa mga nagjo-join sa kanila. Di ba? Kasi maraming nagjo-join sa kanila, yung sumasali, di ba? Sa kanilang grupo. At ito pa ang magandang katotohanan sa kanila. Wala silang dyaryo, ha? Wala silang radyo para makipag-communicate sa isa't isa. Pero pag nakita mo ang mga gansa, dumadami talaga. Kaya ano ang mga katangian ng gansa na pwede nating i-apply sa buhay natin? Okay? So mamaya, babasahin ko na lang yung mga verses along the way. Pero, ayun, makinig muna tayo. Carl, meron akong mga videos mamaya. Nawa, I pray, I wish na may audio yon. Okay? Una, ano ang matututunan natin sa gansa? Wag na nating patagalin. Number one na natin. Mamaya na yung verse. Number one, geese illustrate the concept of fellowship. Ang mga gansa daw, nag-i-illustrate siya ng konsepto ng fellowship. Okay? Mamaya nyo malalaman kung bakit. Pero ano nga ba ang fellowship? Kasi ang fellowship means to have in common. Madalas na naririnig nyo na to sa church. Ang ibig sabihin daw ng fellowship is to share and to participate for a common cause. Kaya minsan, huwag kayong magtataka, Pastor, bakit Bible study lang pero nag-aanuhan tayo ng biskwit? Bakit minsan nagkakapihan tayo, nag-aamoy spaghetti tayo at pineapple juice? Diba? Kasi ang ibig sabihin ng fellowship, to share and to participate for a common cause. Diba? Kaya nga mas maganda, thankful tayo, diba? Wow, hindi lang Bible study, diba? Meron din kaming cookies, meron din kaming mga patinapay, diba? Kasi yan ang ibig sabihin ng fellowship. At makikita mo yan sa mga Kristiyano and even sa mga gansa. Kaya sa Acts 2:42, andyan ang verse natin. Sabi dyan, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Sabi nyo nga, fellowship. In the breaking of bread and in prayers. Ayan, makikita nyo dyan na yung mga unang apostol, nagpatuloy sila saan? Sa fellowship. Sa Tagalog, sa pagsasama-sama. Sabi nyo nga po, pagsasama-sama. Ayan. Kaya kapag nagtatanong kayo, sinasabi na dapat nagsasama-sama. Today ngayon. Ngayon, di ba? Ay ano daw ang ginagawa natin bukod sa pagkikita-kita natin sa Sunday, tuwing Sunday? Nag-e-effort ba tayo na magkikita-kita pa rin? O talagang okay na kayo dun sa isang araw na pagkikita-kita? Kasi bakit? Sabi dito, why do the geese get together before they head south for the winter? Ang sagot, God made them that way, they do not think about it. Sabi, the geese get together because together, the journey is easier. O, yun pala yun. Kaya nagsasama-sama yung mga gansa kasi kapag nag-journey sila ng sama-sama, mas, madali. Sabi nyo nga, madali. Kaya ganun din tayo. Alam nyo ba, ba't tayo nagsasama-sama? Kasi mas madali.
Diba? Mas madali. Ang alin? Ang buhay, ang kumanta kay Lord, ang mag-worship. Sino dito ang na-encourage kapag naririnig niyang kumakanta yung katabi niya? Parang hindi kayo na-encourage ha. Yan, bakit? Kasi gumaganon yung tono. Ayan. Pero dapat, kapag kumakanta tayo, na-encourage tayo. Okay? Sa katabi natin. Kahit anong tono niyan, basta ma-encourage ka, at least may kasama kang kumanta. May kasabay kang kumanta. O ganito, sino yung nakakaranas din sa inyo na mas ganado ka kapag ang dami mo o nababad trip ka kasi inaagawan ka, 'di ba? Pero tayo sa ating nature, kunwari sila mama at papa, danas ko yan sa pamilya namin. Mas marami o mas sama-sama, mas ganado. 'Di ba? Lalo pag sa pamilya, ang saya kapag sama-samang kumain, 'di ba? So ganun din pala ang mga karakteristik at nature ng gansa. Nagsasama-sama sila kasi para mas madali ang kanilang journey. Ganito kasi kapag daw nakikita natin, kapag nakikita daw natin na yung mga gansa ay pumupunta sa south, sa timog, kapag winter, doon in a V formation. Di ba? Pakita muna natin yung picture, saglit. Yan, ganyan. Pag pupunta sila sa timog, ganyan, nagpa-formation sila ng letter V. O, balik na natin doon sa kanina. Ngayon, sabi, you might be interested in knowing that science has discovered why they fly that way. Kasi pinag-aralan, kada nakakita kami ng gansa, grupo sagi. Tapos, lahat ng palet, V. Alam niyo kung anong sagot at napag-aralan nila. Research has revealed, next natin, ayan, research has revealed that as each bird flaps its wings, it creates an uplift for the bird immediately behind it. By flying in a V formation, the whole flock adds at least 71% greater flying range than each bird flew on its own. Yung pala yun, na kapag nakaganon silang formation, tapos gumaganon sila, nagka-create yun ng uplift, kaya yung mga kasunod nila, dumadali yung pagganon. Di ba? Yung pag-flap. Yan, social, flap. Ano ba sa Tagalog yun? Kampay? Hindi ba swimming yun, tita? Pagaspas? Ayan, di ba? Basta yung pagganon. Di ba? Kasi nga, nagbibigay siya ng uplift. Di ba? So, alam niyo na. Kaya, sa mga tao. Sabi, people, next, who share people who share a common direction and sense of community get where they are traveling. Yun. For example, dito sa Christian community natin, di ba, kagaya ng sa mga gansa, dumadali po ang Christian life natin kapag sama-sama tayo. Kapag may mga katuwang at katulong tayo. Naintindihan? Kasi for example, ikaw ba, nung naging Christian ka, inaral mo yung Bible mo mag-isa lang? Di ba hindi? Kasi umattend ka ng fellowship, umattend ka ng simba, umattend ka ng Bible study. Ngayon, sa pamamagitan nun, napadali. Ganun pala diba? Akala ko kasi dun sa sick keepers, sakit yon. Yung pala, hanapin yon, sick. Diba? Akala ko sick keeper. Diba? Yung mga natuturuan ka tuloy. Ngayon nyo lang na-gets. Ayan, natuturuan ka tuloy. Nagiging madali sa'yo ang Bible. Napapaganon si Aaron. Ang corny ko daw ata. Ayan, diba? So, ibig sabihin, napapadali ang mga bagay-bagay. And sabi, part of being in a fellowship, next, with one another is making sure that we are going in the same direction and that we are flying in formation. Yan ang dapat na goal natin. Na iisa lang ang ating ang direction at iisa lang ang ating formation. Walang letter B, O, di ba? Lahat tayo letter V. Ibig sabihin, iisa lang po ang ating direction. And alam nyo, kapag daw ang isang gansa ay nawawala sa formation,
nararamdaman niya daw yung hirap ng paglipad. 'Di ba? Sabi it suddenly feels the drag and resistance of trying to go it alone. Sabi it quickly gets back into formation to take advantage of the lifting power of the bird immediately in front. 'Di ba? Kaya ang sikreto para gumaan, bumilis ang kanilang travel, kailangan nasa formation sila. At kapag hiwalay, ayun, mahirap. O, sino nakaka-relate? Nung hindi siya nakakapag-church, hindi siya nakaka-attend, hindi siya nakakapag-fellowship, malungkot. Kung ano-anong nararamdaman. Entrada ang kasalanan. Kasi ganun tayo dinesign ng Diyos. Kaya sabi nga, when we fall out of formation with God, we also feel the resistance pull us down away from our goal of growing closer to Jesus. Di ba? Nagiging mahirap tuloy sa atin ang maging kagaya ni Lord kasi mag-isa ka lang eh. Remember, tatandaan nyo, mas lalo kang aatakihin ng demonyo kapag mag-isa ka lang. That's the reason why kapag mag-isa lang ang Kristiyano o ang isang tao, mas ang dami niyang naiisip na kabalbalan, kalokohan, kasalanan, kamalian. Di ba? Unlike sa marami kang kasama. Kaya ganun din po tayo sa ating fellowship. Remain in fellowship. Tatandaan natin, huwag tayong hihiwalay sa fellowship. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang hihiwalay. Di ba? Kasi ayaw kang mahirapan ng Diyos. Di ba? Sabi nga dito, if we will embark on our journey to heaven together, the journey becomes easier. Di ba? Nagiging mas madali na pumunta sa langit kapag sama-sama tayo. Amen? Together, we grow, we become better. Di ba? So, basta pag magkakasama, mas maraming nagagawa. And sabi nga, the geese, because of their instinct given to them by God, get together and head south for the winter for their survival. Kaya naman, as Christians, we need to get together and walk together. We need to spend time together and grow together. So, ilang beses nasabi dyan yung together, no? Ibig sabihin, gawin natin ng sama-sama. Amen? Oh, outreach, tayo? Oh, sama-sama. Ganon. O, punta tayo sa ganito, sama-sama. Di ba? Kasi ang hirap naman. For example nga yung sinasabi nung manong sa katarungan, 'di ba? Parang inaano kasi kami doon na mag-tennis. Mag-tennis na kayo dito, libre kayo kapag residente. Ay, may babayaran pero mura lang, ganyan. Sabi niya gano'n. Kasi kapag nga daw nagja-jogging mag-isa, boring daw, 'di ba? Pero pag marami, okay lang naman daw. Diba? Kaya sabi niya doon, pag mag-isa lang daw ako, mag-tennis na lang ako. Ayan. Parang sinasabi niya gano'n. Pero totoo 'yun, 'di ba? Pero si Princess, hindi naman siya naboboring kapag daw mag-isa siya. Pero mas maganda, di ba? Kapag, nagja-jogging. Nagja-jogging na rin kasi yan. Sama ka, sabi. Pero yun nga, kapag tayo ay, pag sama-sama tayo, ay mas masaya, mas madali ang nagiging buhay natin. Pag may mga katuwang at katulong tayo, di ba? Kaya tingnan nyo, sa 1 John 1:6-7, may sinasabi dito si Lord. Sabi, if we say that we have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie, nagsisinungaling tayo, and do not practice the truth. Pero tingnan nyo mga kapatid, but if we walk in the light, as He Himself is in the light, sabi, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Kung papadaliin natin, yung sinasabi dyan, kung sa Diyos ka talaga, makikipag-fellowship ka. Amen? Hindi ka hihiwalay. Makikipag-fellowship ka. Sasama ka talaga. Kaya sabi nga, the geese stay together and head south for their survival. Ganon din tayo. We too must work together as one body for our survival. Taas ang kamay dito ng gustong mabuhay. Taas ang kamay ng gustong makasurvive. Diba? Sa buhay. Diba? Pero tayo, hindi lang gusto natin dapat tayo mag-survive. Diba? Kailangan mag-thrive din tayo. Diba? Ngayon, sa tulong yan, syempre, unang-una ng Panginoon at kung sama-sama tayong lahat. Kaya naman, as a church, each of us need to think of ways that we can grow together in Christ. Kaya di ba kami dito, to God be the glory sa atin. Bakit? Kasi isip tayo ng isip ng mga gawain para lang makapagsama-sama. Tama? Ang dami nating fellowship.
youth fellowship, adult fellowship, YA fellowship, luncheon fellowship, outdoor fellowship, di ba? BBS, GBS, breakfast fellowship, di ba? Kung ano-anong fellowship, ang daming fellowship. Bakit? Kasi we need to think of ways that we can grow together in Christ. Iisip tayo, saan nga ba tayo pwedeng lumago together? Di ba? Sige, tingnan natin, try natin mag-BBS. Try natin magganito. Try natin magganyan. Kasi yun ang kalooban ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, gusto ka ni Lord na mag-grow. Kaya naman, di ba, dapat nagpa-participate tayo. Kaya naman dapat sumasama tayo. Ang pinaka sa akin, umaandar sa aking isipan at sa aking puso nitong nakaraan, tatandaan nyo ito, 2 salita. Support, tapos volunteer. Okay? Support, tapos volunteer. Di ba? Nowadays, ganito. Pero ang totoo, ganito yan, ha? Hindi kailangan kasi natin ipaliwanag lahat eh. Doon sa Lakeview, sa kakaalis lang na Pastora Grace natin, namimiss din nila tayo. Ganun din. Nararamdaman ko, lalo ng prayer meeting, nararamdaman ko namimiss din nila doon. Ngayon, kung ganun lang tayo palagi, nagkakadamisa, miss sila, miss. Diba? May mangyayari ba sa atin? Pero we need to... Salamat sa sagot. Salamat sa enthusiasm. Diba? Active. Kasi we need to move on. We need to move forward. Diba? Ngayon, ang kailangan natin gawin is to support and to volunteer. Sa mga panahon na ganito, na kunwari, nagpaparami ulit tayo, umaarangkada ulit tayo, ito yung ginagamit ng Panginoon for us to volunteer ourselves and to support one another. Sa mga panahon na to, dapat tumitibay ulit tayo. Nare-realize natin ulit na tayo ulit, 'di ba, sa bandang huli ang magtutulungan din. Ang mga magkakakampi, 'di ba? Tayo rin na magtutulungan. Kaya let's do it together. Amen. And kapag ginawa natin to together, marami tayong ma-achieve. Amen? Kaya for example, ang goal natin, lagi kayong sa future tumingin. Di ba? Ito ang sitwasyon natin ngayon. Pero kapag tumingin tayo, kunwari, let's say for example, July na at anniversary na, anong nakikita nyo sa anniversary? Di ba? Marami ba tayong, bukod sa pagkain, marami ba tayong dadalhin kay Lord? Ngayon, kapag yun ang nasa isip natin, di ba? Ano ang naiisip natin kapag gift na ng December? Maraming mabibigyan ng regalo, mas maraming outreach na mapoproduce. Kaya kung yun ang naiisip natin in the future, ngayon pa lang, let's do it together. Amen? Amen. Kasi mas maraming magagawa kapag together. Diba? Again, lagi kong sinasabi to sa mga magulang, nagwalis na po kayo ng isa lang na ting-ting ang gamit. Diba? Walang gagawa talaga nun. Diba? Yung isang ting-ting lang. Nagwalis ka. Baha pa, no? Diba? Ang hirap kasi isa lang yan. Ano magagawa nun? Pero kapag talaga siyang, yung walis ting-ting talaga siya na ang kapal, yung bagong-bago, yung binili mo pa dun sa daang hari, diba? Talagang, siyang bilis. Diba? So ganun din tayo, mga kapatid. Every time we work together, we grow together, marami tayong na-accomplish. Amen? Amen. Mas maintindihan nyo pa ito mamaya. So yan, gifts illustrate the fellowship. Tama ba yung sinabi ko? Gifts, Tama? Gifts illustrate the concept of fellowship. Pangalawa, gifts illustrate the concept of sharing the workload. Yan. Sila rin pala, may katangian din na nagsishare sila ng workload. Ayan. Ito, maintindihan to ng mga nagtatrabaho, ng mga kananayan, lahat maintindihan nyo tong bagay na to. And ito lang daw ang katotohanan na masakit. Lalong-lalo na daw sa church. Ganito daw ang katotohanan. 80% daw ng trabaho at pagbibigay ay ginagawa lang ng 20% na katao. Diba? For example, 100 yung nasa church. Kadalasan daw, ang trabaho ay ginagawa lang ng 20 na katao. Diba? And sabi, this rule applies to churches who are not really growing. Growing churches are active churches. The more people involved in the work of the church, the more that gets done. Ibig sabihin nito,
Pag mas maraming nagtatrabaho, mas maraming kumikilos, mas maraming magagawa. Pero ang katotohanan nga daw, sa ibang mga church, 20 lang. Di ba? Kaya for example, 10 lang, yun nasa church, 2 lang ang kumikilos. Yun nakakalungkot. Kaya sabi nga dito, when the lead goes, ano ang application? Sabi, what happens when 80% of the work gets done by 20% of the people? Di ba? Ano daw mangyayari kapag yung mga trabaho ng lahat, gagawin lang siya ng 20 katao? Sabi, the people who are doing the work become discouraged and sometimes get burnt out. Di ba? Kaya kapag konti lang yung kumikilos sa isang church, sa kumpanya, sa pamilya, o sa bayan, di ba, nababurn out o nadi-discourage yung iba. Di ba? Kaya naman, ano ang ginagawa ng mga gis? Di ba? Para dito sa workload nila, ganito sila magtrabaho. When the lead goose, yung nauuna, naalala niyo yung paganyan, yung nauunang goose o yung gansa, kapag pagod na siya, he rotates back in the V and another goose flies the point. Di ba? Kapag pagod na yung nasa unahan na gansa, ang ginagawa niya, pumupunta siya dun sa dulo, tapos may nagte-take ng lead, di ba, na isa pang gansa. Sa pamamagitan nun, nakakapagpahinga siya at nakaka-receive siya ng lakas galing dun sa likod. Naalala nyo? Kasi nga kapag nasa unahan ka, mas matindi ang pressure. Di ba? Kasi wala kang inaasahan ikaw lang. Di ba? Nakaasa sa iyo yung mga nasa likod mo. Same saan? Sa leadership. Same sa mga pastoral work. Same sa lahat ng mga organizations. Same sa family. Na kapag yung isa pagod na, anong kailangan gawin? Kailangan merong isa na mag-take ng lead para di ba? Makapahinga yung isa. That's the meaning of participation, cooperation, support, and volunteer. Di ba? Na yung workload ay napapagaan sa pamamagitan ng pagtutulungan. Amen? Kaya for example, kahit sa kids church teachers, hindi lang isa ang teacher. Di ba? Bakit? Kasi kapag isa lang ang teacher, unang linggo, ay, ang cute niyo. Pangalawang linggo, ang cute niyo. Di ba? Pangatlo, ang cute niyo. Di ba? Ganon. Di ba? Kasi walang ikutan. Pero kapag may ikutan, ay, si teacher ganito, sige, di ba? Nare-refresh sila. Di ba? Parang sila, nakakahinga, nakakapakinig ng preaching, nakakalimutan yung kulit ni ganito, yung likot ni ganyan, di ba? Parang ganon. O ganon din sa mga pagtuturo, sa pag-aaral. Kailangan lagi kang may karelyebo, di ba? O ganon din sa mga pamilya. Naintindihan nyo? Kaya sabi nga dito, what would happen to the geese if only 20% of them would take the lead? Sabi, the geese would not achieve their goal of survival. Hindi sila makaka-survive. Kaya tatandaan natin, sharing the workload ensures that the work will get done. Maintindihan niyo ito mga kapatid pag nagsample ako. Una, sa pamilya. Bakit minsan na high blood ang nanay? Diba? Anong sinasabi? Ako na lang na ako ang naghuhugas ng plato. Ako ang naglalaba. Ako na lang na ako na naglilinis. Ganyan. Tulungan niyo naman ako dito. Diba? Totoo yun. Amen? Diba minsan, na high blood. Minsan, kunwari, kumbaga parang naglinis na sila ng CR, sila pa ang maglalaba, sila pa ang maghuhugas ng plato. Kaya dapat, yung ginagawa nung sa cellphone lang naman, at nag-games, ay must take the lead. Mag-amen kayo mga magulang. Amen. Ayan, must take the lead. Kailangan, kung naglalaba na si nanay, maghugas ka na ng plato. Di ba? Nagtatrabaho tatay, di ba si Bunso, nagtatanggal ng mga alikabok. Naintindihan? Kaya ganun yan. Kaya, for example, tayo, sa pamilya, hindi lang isa ang asahan natin. Lahat tayo kikilos. Amen? Amen. Di ba? Pag yung tatay nakita ng nanay na pagod, ang nanay, mamasahihin yan. O pag nanay nakita ng tatay, napagod din. Lalagyan ng 1,000 yan dito. Ay, asaya. Diba? Kasi nakita ko po yun. Hindi ko lang dapat ida-download ko kahapon. Kaso hindi ko na maalala kasi January ko pa siya nakita. Meron akong shorts lang na nadaanan, reels lang.
Sabi ng nanay, bumaba. Ay, naghuhugas ng plato. Ako na lang na ako, naghuhugas ng plato dito. May 1,000 dun sa, sa plato. Pero madali lang naman to. Ganyan. Sabi ko nga, ako na lang, ganyan. Tapos, bumaba siya sa hagdan. Tapos nakita niya yung labahin. Tambak na naman ang mga labahin dito, ganyan. Lagi na lang ako naglalaba dito. Tapos hinihiwalay niya kasi yung puti doon sa dikolor. May nakita niya 1,000. Sabi ko nga, dagdagan pa, 'di ba? Magsuot pa kayo ng maraming mga damit diyan, 'di ba? Parang ganun ka powerful yung encouragement ng ganon sa mga nanay, 'di ba? Pag yung anak nakikitang discouraged kasi ang daming mga bully sa school, 'di ba? Yung mga nanay, tatay encourage yung anak, 'di ba? O ganun din vice versa. 'Di ba? Ganun din sa mga magulang. Naintindihan? Amen? Kasi hindi lang po isa ang dapat kumilos. Kikilos tayong lahat. Amen? Pangalawa, sa 'di ba, sa mga hindi pa tayo tapos. Yeah, pangalawa sa mga mag-aaral, 'di ba? Sino sa inyo ang nakaranas ng ganon? Yung groupings, tapos ikaw leader, pero sa'yo lahat. Sa'yo ang Manila paper, sa'yo ang pentel pen, sa'yo ang pagkain. Di ba? Pero mga kapatid, hindi dapat ganyan. Kailangan, para mas maraming magawa, tulungan. Kunwari sa thesis, 3 kayo sa thesis. Yung isa sa system. Yung isa sa documentation. Yung isa magluluto ng pansit canton. Pero at least, di ba, may tagaluto ng pansit canton. Amen? And mabuhay ang pansit canton kasi yan ang nagpa-survive sa atin nung nagtitesis tayo. Di ba? Kasi dapat kumikilos ang lahat. Sino trip sa inyo ang nagtitesis kayo? 3 kayo. Ikaw, nagpa-program ka. Yung isa, nagdo-document. Ito, nag-EML. Ay, tanggal na yan sa grupo. Di ba? Kasi dapat, in order na matapos ang thesis, yung 3 kumikilos. Amen? Amen. Okay? Naintindihan? Malawak ang paliwanag pa ba to? Di ba? Kaya, sunod, sa trabaho. Aandar ba ang kumpanya kung ang HR lang ang kikilos? Ang finance lang? Ang admin lang? Ang engineering? Di ba? Ang production? Lahat dapat kumikilos. Amen? For that company to thrive. Nang sa gayon, yung kumpanya na yon ay mas ma-achieve pa ang goal niya. Naintindihan? O ganun din sa church. Di ba? May pastor kayo, may mga leading servant, pero lahat tayo kikilos. Sino sa inyo ang pag kunwari, ang leading servant lang ang kumikilos. Ang pastor lang. Kaya nga, di ba, tayo ngayon, ito ang katotohanan kasi dyan. Si Teacher Grace, si Pastora Grace, ang daming mga iniwang trabaho dito. Kasi, siya yung isa pero ang daming ginaganapan. Di ba? Yung parang ganon. Ngayon, kailangan makontribute yun sa lahat. We learn from our past and our past mistakes. Di ba? Na hindi lang dapat isa ang kumikilos, ang kumukuha ng trabaho. Di ba? Kailangan lahat po tayo. Amen? Kasi si Teacher Grace, nung nandito pa siya ang taga-bili ko ng mineral. Siya ang taga-linis ko ng hagdan natin. Siya ang taga-linis ng kusina. Siya ang taga-linis ng CR. Siya ang taga-maintain ng mga bagay. Pero dahil nandun na siya, may church na siya sa Lakeview, di ba? Those work or duty must be contributed sa ating lahat. Pag nakita nyo ang ilaw, aandap-andap, sige, i-check natin kung anong problema niyan. Di ba? Pag nakita ang mineral, 5 yan, 2 na lang, magpa-deliver na. Kontakin na. Di ba? Hindi yung binibilaukan na yung mga tao. May tubig ba tayo? Ay, wala. Hindi nakapag-deliver. Kaya dapat merong mga ide-delegate dyan. Merong mga yung contribution ng workload. Naintindihan? Amen. Di ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, gawa tayo ng part natin. Ayan. O ngayon, bakit ko kasi ito pinapaalala? Baka naman kasi kayo. Ay, si Pastor, lagi na lang kaming ganyan magtrabaho daw kami. Kasi ganito yan. Sabi the work of the church is important because we are build the kingdom of God. Hindi natin sinasantabi ang pag-aaral.
Hindi natin sinasantabi ang pagtatrabaho. Hindi natin sinasantabi ang pamilya. Pero binibuild natin yung church simply because we are building the kingdom of God. Kaharian kasi ng Diyos to. Kaya naman, kailangan ay mas lalo tayong sumipag. Mas lalo tayong magsumikap, magtiyaga sa pagtatrabaho. Kaya sabi nga, there are many of us ay may mga talento na pwede makapagpa-improve ng church na ito. Kaya naman kailangan nagpa-participate tayo. Di ba? What if nga daw, ano ang tawag? Kunwari, normal ba ang katawan mo kung merong isang braso ang hindi gumagalaw? Hindi. Normal ba ang muka kapag merong, kunwari, yung mata hindi kumukurap? Di ba? Yung kunwari, yung isa lang, di ba, papacheck up na yan. Papaano na yan? May gamot na dapat dyan. Kasi ibig sabihin, hindi normal yung function. And ganun din, sa church, di ba, hindi normal. Ang iisa lang, ang kikilos, dalawa, dapat po lahat tayo. Amen? Kaya for example, di ba, pag nag-outreach, tayo talaga doon, programa natin. O, ikaw sa adult ka ha? O, ikaw sa youth ka? O, ikaw doon sa kids? O, ikaw doon sa... Bilang mo, tinapay, juice, pansit, di ba? Mga ganon. May mga delegation. Naintindihan? Amen. Kasi ganon tayo. We need to function like that. And ganon din sa engine or engine. Engine. Di ba? Pag yan ay hindi nag-function, 80%, normal pa ba yan? Hindi. Kailangan mo ng paltan o kaya naman ipagawa. So ganon din sa church. We need to do our work and our function. Kaya sabi nga, by instinct, geese share the workload among all the geese. As a church, we should do the same thing. Amen? Amen? Yan. Okay, kilos tayong lahat ha. Number 3, geese illustrate the concept of encouragement. Sabi nyo nga, encouragement. Yan. Ito ang dapat din natin na matutunan. Ang galing, no? Kaya nga dito, have you ever heard, narinig nyo na ba, yung mga sound ng lumilipad na gansa? Sabi have you heard a flock of geese flying high overhead? They are making all kinds of noise. They are honking at each other as they fly. Yan. Gumagawa sila ng tunog dun sa harapan nila. Okay? Nakarinig na ba kayo? Hindi pa? O, kung hindi pa kayo nakarinig, ito, i-play natin. Next. Play. Ay, wala pa pala. Tahimik silang lumipad. Akala ko may sound. Tahimik lang pala lumipad. Nasaan na? Yan. Yan, tapos maya-maya magpa-formation na yan ng letter V. Yan. So, di ba, ang ingay nila talagang gumagawa sila ng noise. So, ngayon, why do this honk, why do geese honk as they fly? Bakit sila nag-iingay o gumagawa ng sound habang lumilipad? Sabi dyan, the researchers tells us that geese honk from behind to encourage those up front to keep up their speed. Yun pala yun. Kaya sila gumagawa ng ingay para i-encourage yung nasa unahan na i-maintain yung kanilang bilis. Okay? Kaya, tapos ngayon,
naalala ko bigla yung ginagawa ng mga army tsaka soldiers. Sino nakakita sa Bucor na nagmamarch, di ba? Minsan, o kaya naman, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, 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 kanan, kaliwa. Tapos iniisip ko, sinearch ko bakit sila nagcha-chant ng ganon. Bakit sila gumagawa ng chanting? Kasi, yung pala ay ibig sabihin nun, para daw ma-maintain yung rhythm, tapos hindi mawala yung kanilang parang pagsisynchronize sa isa't isa. So, ganun din pala sa mga geese. Kaya sila gumagawa ng ingay o nag-honk sila para i-encourage yung nasa unahan. Amen? Pero minsan may alam akong ganyan. Yung nag-honk, yung mga nasa likod, di ba? Pag nagmomotor. Bilisan mo, di ba? Mga ganun. Di ba? Sa 1 Thessalonians 5:11, sabi po dyan, therefore, encourage one another and build up one another just as you also are doing. Tapos Hebrews 3:13, but encourage one another day after day as long as it is still called today, lest any one of you be hardened by the deceitfulness of sin. Yan, sabihin nyo nga, encourage. Ayan. So, kaya kailangan, ini-encourage natin yung bawat isa para, di ba, magpatuloy ang bawat isa sa takbuhin nila sa Panginoon. Okay? Pero ito nga yung nangyayari dyan. More times than not, the noise that we hear behind people who are working is not the voice of encouragement, but instead, the voice of criticism. Yan ang nakakalungkot, di ba? Na instead yung encouragement yung marinig mo, ang naririnig mo ay criticism. Bagal-bagal mo naman. Napakaano mo naman. Diba? Pero tayo mga Christian, anong kailangan natin gawin? Kung mahal natin ang isa't isa, encourage one another. Diba? And sabi nga, the geese are trying to encourage one another as they are on their long journey south. Kaya naman, as Christians, we should do the same thing. We are on a long journey to Jesus and we need encouragers. Yung pala yun, kasi malayo-layo pa ang babiyahihin natin. Kaya naman, kailangan i-encourage natin ang bawat isa. Kaya hindi ba kayo nagtanong bakit si Lord, pinakilala niya si Barnabas nung sa Acts Church? Kasi gustong ipaalala ng Panginoon sa atin, i-encourage ng Panginoon sa atin, na kailangan, i-encourage natin yung bawat isa, nang sa gayon, magpatuloy pa tayo sa lakbayin natin. Diba? Nang sa gayon, magtuloy-tuloy ang Christian life natin. 'Di ba? So ito yung Barnabas the encourager. Kaya nga 'di ba ako yung parang sa pangarap ko din talaga na maging ganon. Na kung merong dadami, 'di ba, dito sa atin, yun yung Barnabas. Okay? Kasi yun nga para maraming ma-encourage. Naintindihan? Amen. Amen. Yan. Kaya 'di ba, for example, yung mga simple nga daw na pag-attend, yung mga simple daw na pag-show up, di ba? Napakalaki daw na encouragement yon para sa atin. Okay? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, be an encourager. Yan. Naalala ko nga yung kwento ni Henry Ford. Yan. Kasi nung panahon ni Henry Ford na nag-uumpisa pa lang siya mag-invento, sino si Henry Ford? Yan. Sino? Yan, yung sa kotse ata yun, di ba? Yan, sa kotse. E di, nag-uumpisa pa lang siya. Ngayon, yung mga sinasabihan niya ng mga, parang formula, tsaka sinasabihan niya ng mga ginagawa niya, parang kinikriticize lang siya. Yan, parang yung, alam niyo yun, walang believe sa kanya. Pero, nung naka-table niya kasi si Thomas Edison, di medyo malayo lang si Thomas Edison. Tapos nung pinapakita ni Henry Ford yung kanyang plano, nilapitan siya ni Thomas Edison. Tapos nung binasa ni Thomas Edison lahat ng mga nasa plano niya, biglang tumayo si Thomas Edison, tapos napaganon siya, nakuha mo! Yan yung formula na dapat talaga. Ngayon, sabi ni Henry Ford, kahit daw tumanda na siya at kahit nabuo niya na yung mga kotse, di ba? Yung automobile na mga ginawa niya, hindi niya pa rin daw makalimutan yung pagganon ni Thomas Edison dun sa table niya. And sa tuwing naaalala niya yung pagganon ni Thomas Edison, na-encourage daw talaga siya. Amen? Kaya tayo,
ano ano yung mga yung mga bagay, 'di ba, na pwede nating gawin. Pati yung lolo nando na. Yan, ano yung mga pwede nating gawin na makaka-encourage pala sa atin, 'di ba? Sa bawat isa, 'di ba? Kaya nga naalala ko rin yung yung classmate ko noon, meron siyang sinasabi na nung pumipila daw kami doon sa practice ng graduation, meron siyang tinanong sa akin, nagtatrabaho na kami noon ay, pastor na ako, tapos nagtatrabaho siya. Tapos binibigyan niya ako ng 1,000 per month. Tapos, biglang parang sinasabi niya, kinukwento niya sa akin, Hemler, naalala mo ba yung tinanong ko sa'yo nung practice natin ng graduation? Hindi ko makalimutan yun. Sabi ko, ay, may sinabi ba ako sa'yo? Basta sabi niya, encourage ako sa sinabi mo nung time na yun. Parang tanong ata tapos nasagot ko. Ganon. Parang isipin niyo, ako nakalimutan ko na. Pero siya, hindi niya nakalimutan. Ganon daw yung impact ng encouragement sa mga tao. Na hindi daw nila malilimutan yon, na kapag naalala nila, mas lalo silang, 'di ba, magpapatuloy, magiging better pa sila. Naintindihan? Amen. Kaya dapat dumami pa po ang Barnabas dito. Hindi po ang mga mga nagkikritik, mga bully, 'di ba? Kundi ang Barnabas ang dumami. Last na lang, ito nga po, pang-apat, ito yung kailangan din nating matutunan. Gis illustrate the concept of sharing burdens with one another. Yan, ito po yung kailangan ding matutunan ng church na ino-illustrate daw din ng mga gansa kung paano mag-share ng burdens with one another. Kapag daw may sakit yung gansa o kaya naman po ay nasugatan siya o kaya naman ay nabaril siya at nalaglag, di ba? Dalawa daw po sa mga gansa ang aalis sa formation at susundan nila yung gansa na yon para protektahan yon. Di ba? Sabi they stay with the goose until it is either able to fly again or dead. And then they launch out on their own or with another formation to catch up with their group. Di ba? So nakita nyo na yung mga geese, ang galing nila when it comes sa bearing one another's burden. Bakit? Kasi pag feeling nila, di ba, ay, dihado na to. Di ba? Aalis muna sila sa formation, tapos susundan. Tapos mag-i-stay sila doon hanggang kaya nang lumipad, o kaya naman kung wala na. Di ba? And ngayon, anong sinasabi ng Bible patungkol dyan? Sabi ng Galatians 6 verse 2, bear one another's burdens, and thereby fulfill the law of Christ. Di ba? Na yung mga bigat daw natin, dalhin natin. Di ba? And sabi nga ng Romans 15 verse 1, now we who are strong ought to bear the weaknesses of those without strength and not just please ourselves. Di ba? Na kinakailangan, tingnan din natin yung katabi natin. Meron ba tong pinagdadaanan? Di ba? Meron ba akong kailangang maitulong sa kanya? At kung meron, kailangan available tayo na i-reach out sila. And sabi nga, if we have the sense of goose, we will stand by each other like that. Diba? Ito yung pinapangarap ko mga kapatid. Diba? Ito yung pinagpe-pray ko sa lahat ng churches. Diba? And even sa mga daughter church na umalis, diba, sa atin. Sabi, kapag daw tayo nga bilang Kristiyano, nakikita rin yung pagmamahalan sa atin if we help and if we bear one another's burden. Na kapag nakikita mo yung tao na to, kailangan na ng tulong, anong kailangan mong gawin? Lend a hand. Diba? Pag kailangan mo yung isa, pag nakita mo yung isa, nahihirapan na, tanungin mo na. Diba? Sino sa inyo yung talagang nagtatanong ng ganon sa Panginoon na, Lord, anong gusto mong gawin ko kay ganito, kay ganyan? Diba? Kasi yun ang pangarap namin. Pangarap ko talaga. Na bawat isa, magkaroon tayo ng concern to each and everyone. Kasi madalas, alam nyo, ang problema ng mga Kristiyano o ng mga tao, they are selfish. Yung dahil masyado siyang tayo nakatingin sa sarili, ang nakikita lang natin, sarili nating mga problema. 'Di ba? Sarili nating mga hinanakit, sarili nating mga, kumbaga parang alam niyo yon, mga drama sa buhay. Pero 'di ba, kapag lumabas tayo, makakakita tayo ng mga, yung parang mas matitindi pa pala, yung mga pinagdadaanan kaysa sa atin. And alam niyo, the reason why, bakit ngayon, pumapasok sa isip ko yung pagbo-volunteer, tapos yung mga pagpa-participate, di ba? Kasi ang naiisip ko dito, kapag
hindi nyo ginawa itong bagay na to, kasi ganito yan eh. Kaya ako gustong immobilize ang lahat. Kinakabahan ako sa mga spare time ng bawat isa. Parang nag-set ako ng example na Monday to Sunday pala pwede kang may gawin. 'Di ba? Monday to Sunday pala pwede kang merong trabahuhin sa Panginoon. 'Di ba? And the reason why bakit kailangan immobilize, sabihin ko na sa inyo, kailangan nyong gawin nyo to, i-outreach nyo to, i-Bible study nyo to. Kasi nakakalungkot na kapag may spare time kayo, bumabalik sa mga gawain, yun nga, nag-games, 'di ba? Nagsisigarilyo, kung ano yung mga gawain noon, nagagawa ulit because of, kumbaga, idleness. Kaya parang pinagpe-pray ko talaga yun sa Panginoon na, Lord, lahat kami, kilusin mo na. Diba? Lahat kami yung parang gumawa na para sa kaharian mo. Diba? And lagi ko sinasabi sa inyo, we are running out of time. Sabi ko nga, marirealize nyo to kapag may edad na kayo, kapag humihina na yung katawan nyo, o kapag meron kayong mga pinagdadaanan. Diba? Pero habang wala pa, habang malaya pa kayo, malakas pa kayo, ang gaganda pa ng sitwasyon ng buhay nyo, pinapaalala ko sa inyo to. Na kung po pwede, di ba? Ilan sa inyo nagdadrama na lang pag kunwari nasa bahay. Pero pag lumabas ka pala, kaya nga pagka uwi ko sa bahay, tinanong agad ako ni Pastor Amor, kamusta? Kamusta outreach nyo? Sabi ko, parang kahit ako, kailangan kong mag-back to basic. Kasi sumakto rin, yung mga dinala ni tita, yung parang tinanong ko kasi siya, ano po natapos nyo? Yung mga grade 2 daw, grade 4, parang gano'n. Ako naman, syempre, parang kailangan, sabi ko, kailangan maituro ko to sa paraan na madali nilang maintindihan. Kasi yung iba nga, for example, hindi nakakaintindi ng English. Parang sa part ko, yung parang, yung kailangan, i-reach out ko talaga sila. And alam niyo, may mga ilan sa atin, hindi ko naman sinasabi na lahat. Di ba? May mga ganon kayong kaisipan. Di ba? Na nalulungkot kasi kayo, na ganito, ganyan. Pero kapag tiningnan nyo on the other side, di ba? Ang dami nyo ikaka-thankful sa buhay. Na may ganito kayo, may ganyan kayo. Di ba? Tapos kapag lumabas pa kayo lalo, mas magiging mapagpasalamat kayo. Lord, salamat. Yung bahay ko may bubong. Di ba? Hindi tumutulo kapag umuulan. Pero yung amin may tulo dun sa dulo. Di ba? Yung parang, Lord, salamat kahit papano may kinakain ako. Di ba? Pero pag kunwari, pumunta kayo dun sa ibang mga lugar na walang pagkain, sa mga lugar na hirap sila, di ba? Ma-appreciate nyo yung talbos nyo sa bahay, yung galunggong doon. Di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, we need to practice it. We need to share it. Tapos ito pa, kailangan maalala nyo ito, kailangan ma-remind tayo sa bagay na to. Ang church, hindi lang ito. Di ba? Kasi building lang to. Sa ama floor talaga to. Di ba? Ang Send the Light Bible Ministries, Putatan, hindi ito. Itong lugar na to, hindi. Ang church, tayo. Kaya kahit saan tayo pumunta, church yun. Kaya for example, sila Berna, nag-outreach doon. Hindi nila alam, church yun. Ina-extend nila yung church doon. Di ba? Kunwari, pag sa trabaho mo, kunwari, sa BDO, mag-Bible study sila doon. Nandun, yung church. Di ba? And we treat people, di ba, as if naka-churchmate natin sila. Wag nyong limitahan ang mga sarili nyo na dito lang ang church. Kaya dito lang ako babait. Hindi. Sa workplace nyo, sa pag-aaral nyo, sa pamilya nyo, church din yun. Kaya kung paano kang mabait dito, dapat mabait ka pa rin doon. Naintindihan? Kasi yun ang ibig sabihin. Di ba? Nang bear one another's burden. Tatanungin mo, okay ka lang? Kaya dito kapag may mga malungkot dito, parang may mga sipon, lagnat, lagi. pag gumanon, sige, pray. Pero pag, okay. Diba? Yung mga, minsan nga, pag yung vitamin C ko, sinishare ko rin. Diba? Inumin mo yan. Kanawin mo lang. Diba? Kasi, we bear one another's burden. Diba? Kung kailangan, singhutin. Diba? Sipsipin yung sipon para lang makahinga ka. Hindi, sa baby lang yun guys. Ay, church. Sa baby lang yan. Ayan, di ba? Kasi we need to bear one another's burden. Di ba? Naintindihan? Amen? Amen. Di ba? And sabi nga, people need to know that when they need someone, they have a brother or sister in Christ
that can reach out to. Sabi, we all need encouragement. Diba? Naalala niyo yung yung time na si Nanay Emily ay di ba? Wala naman tayong pinagsasabi. Ay, kasi ganito yan, ganyan. Ito ang explanation diyan, ang haba-haba. Diba? Kahit nung time din na si Gerald, yung papa niya rin, hindi ko sinabing, alam mo, number 1, number 2, number 10. Kaya siya lumisa, number 1, number 2, number... Wala, tumabilang. Tumabilang ako, nakipuyat din ako. Diba? Kasi yun ang paraan para ipakita na nandiyan ka. Amen? Wala akong pamasahe ngayon. Meron ka ba dyan? Wala rin ako eh. Pero sige, sabay tayo maglakad hanggang main gate. Ganon. Ganon ang bear one another's burden. Amen? Winrake ako ng girlfriend ko eh. Diba? Ako rin eh. Tara, tayo, di ba? Mag-outreach tayo. Dahil yun nga, mag-pray tayo na magpadala ang Diyos ng bago. Joke lang. Yan, di ba? Pero yun, kasi, basta yun. Kaya we need encouragement. Sabi nga, kaya sa conclusion, ito na po yung conclusion natin, there are many things that we can learn from God's creation. Sabi nga, the concepts that we can learn from watching geese are concepts that can help make the church stronger. Sabi nga, if the community, I hope and pray that as a church, next po natin, we will fly together in the formation that we will share the workload of the church. That when we are honking at each other from behind, and it is to encourage, and that we will share one another's burdens. Diba? Tapos ito yung sikreto dyan. If the community knows that is the way this church operates, people will flock to us. Diba? Wala kang gagawing effort. Pag nakita ng mga tao na ganun tayo, para tayong mga gansa, na hindi maiingay hindi na para tayong gansa na nagtutulungan, nagpa-participate, we bear one another's burden, talaga naman, diba? Lalapit sila sa atin. Hindi na tayo magpapaka-effort, diba? Talaga namang sila yung maghahabol. Kaya ang conclusion natin dito, pangatlong conclusion, yan, are you doing your part? Yan, ginagawa mo ba yung part mo? And what are you doing on a personal level to help grow the kingdom of God? Diba? Sa mga personal nyong buhay, as an individual, anong ginagawa nyo para mag-umunlad ang kaharian ng Diyos? And sabi, what are you doing on a personal level to enhance the ministry of this church? Kaya, natutuwa nga ako, 'di ba, sa mga mabuhay kayo, sa mga yung alam niyo yun, yung kahit hindi utusan, nagulat ako may mga ginagawang ganon. Noong nakaraan hindi niyo napansin, yung nung pag-inom ko ng communion, ay bago yung communion cup. 'Di ba? Wala akong inutusan, 'di ba, na bumili, pero may bumili noon. Praise God, sa buhay niya mabuhay ka. 'Di ba? Yung yung mabuhay ka. 'Di ba? Yung natin yung alam niyo yung communion na nilalagyan ng communion? Lumang-luma na yun. NHA times pa yun. NHA pa ba o magdaong? Di ba? Parang ako nagpe-pray lang ako, sana kumintab naman to. Di ba? Pero isang araw, di ba? Pagkakita ko, kintab na kintab talaga. Yung pala kasi, binarnisan. Di ba? At ang galing, yung Ostia, yung Skyflakes, hindi naman naglasang barnis. Di ba? Ibig sabihin, pinag-eportan. Ibig sabihin, talagang tsinaga, sinipagan. Naintindihan? Diba? Kaya salamat din sa Panginoon, diba? Sa mga buhay ng mga naglilinis sa church, kahit hindi mo utusan, bigyan mo lang adobo. Diba? Yung naglilinis, diba? Pero, ayun nga, that is, yung kumbaga, that is what we need. Diba? Sa panahon ngayon, yung tulungan, diba? Yung participation, yung suporta ng bawat isa. Amen? Makikiisa ba tayo? Amen. Diba? And last na lang, ito nga, ipanood lang natin yung sa The Forge na saglit lang to.